Nananaginip si Luffy sa ginawa ni Kuma sa buong Straw Hat hanggang sa magising ito, at sinabi ni Boa na sumisigaw daw siya. Nag-iisip si Hancock kung paano mapapagaan ang loob ng bida, kaya nag-imagine ito na nagkakamabutihan na daw sila ni Luffy hanggang sa magdampi ang mga labi nila. Subalit nasa isip lang itong lahat ng Pirate Empress na kilig na kilig. Samantala si Nami ay napunta sa Weathera, kung saan nakita siya ng isang matanda kaya dinala sa isang silid. Nang magising ay nagulat ang dalaga kaya nabanata niya ang matanda. Sinubukan niyang tumakas pero hindi siya makalakad. At kahit nais siyang tulungan ng matanda ay wala siyang tiwala dito. Kaya pinabayaan lang siya ng matanda hanggang sa kumalma. Tapos ay kumain sila, saka nalaman ni Nami sa matanda na 2 araw na siyang natutulog. Saka pinakita nito ang lubid na naglalabas ng hangin kapag tinatanggal mo ang buhol, ngunit sa lakas ay nilipad ang dalaga kaya nasapok ang matanda. At lumabas siya kahit na napakalakas ng hangin. Subalit muntik na siyang tamaan ng malaking paso. At naramdaman niyang may paparating na malakas na bagyo kaya bumalik siya sa loob ng bahay. Sinabi ni Nami na mapanganib ang bagyong parating pero parang hindi nababahala ang matanda. Nang maliligo si Nami ay nalaman niyang gumagamit sila ng maliit na ulap bilang shower. Pagkatapos ay uminom sila ng tsaa. Pero nagalit si Nami dahil hindi alintana ng matanda ang paparating na bagyo. Tapos lumabas pa ang matanda dahil may importanteng gagawin nang mapansin ni Nami na tila may barrier ito sa katawan. Hinanap ni Nami ang windnut ng matanda at dinala ito sa labas. Pagkatapos ay ginamit niya ang kakayahan ng lubid at tinira sa malakas na bagyo, na nagdulot ng pagkidlat subalit nagawa nitong mapaglaho ang malakas na bagyo, kaya naging mapayapa na ulit ang buong lugar. Napahanga ang matanda dahil natutunan agad ni Nami ang paggamit ng windnut. At namangha naman ang dalaga nang makita ang napakagandang lugar ng Weathera kung saan pinag-aaralan ng mga weather scientist ang panahon. Samantala sa isang taglamig na lugar ay naglalakbay ang maglolo, nang may makita silang nakakatakot na nilalang na tila isang Yeti monster. Tumira si Taro Imo ng mga missile subalit nakitang si Franky pala ito, pero patuloy sa pag-atake ang cyborg dog. Nag-alala ang bata nang makita na isang tao ang inatake ng aso niya. Pero bigla itong bumangon kaya nagtaka ang bata. Binibigyan siya ng shorts pero ayaw ng cyborg dahil gusto niya ay laging nakabrief lang dahil proud manyakol daw siya. Saka sumayaw-sayaw pa ito kasama ng dalawa at ginawa ang posing niya na super. Sinabi ng matanda na nasa Mechanical Island daw si Franky. Ngunit sa sobrang lamig ay naging yelo ang katawan ng lalaki. Kaya hinila ito ng dalawa para iligtas siya. Tapos dinala siya sa operating room para iligtas ang buhay nito. Matyagang naghintay ang tatlo hanggang sa bumukas ang pinto ngunit ang lumabas ay isang maginoong Franky. Dahil imbis na cola ay tsaa ang ginamit nilang fuel niya dahil walang cola doon. Kaya naman ang tsaa silang tatlo. Ngunit nais ng bata ang Franky na nakakatawa. At makikita na nandoon pala ang laboratory ni Vegapunk. Sinipa ni Boa ang isang marine dahil hindi nito nasunod ang 100 kg ng order niyang pagkain. Tapos nag-imagine siyang sinusubuan niya si Luffy at nagkaroon sila ng BB time. Samantala ang bida ay kain na ng kain habang si Boa ay kinikilig. Naninilip ang 2 marine sa Empress kaya ginawang bato ang mga ito. Pagkatapos kumain ni Luffy ay tinitignan ng Viv record ni Ace. Samantala si Chopper ay napunta sa isang kagubatan sa South Blue, kung saan nag-hallucinate siyang nakikita ang mga kaibigan. Subalit ang totoo ay natutulog pa pala siya sa pugad ng malalaking ibon. Nang magising ng reindeer ay labis na natakot sa mga ito. Kaya pinilit niyang tumakas kahit hindi pa makakilos ngunit pinaglaruan siya nito hanggang sa mahulog ngunit kinuha ng ibon. At nakitang nasa isang isla siya na may napakalaking puno. Dito ay patuloy siyang pinaglaruan ng 2 ibon hanggang sa mahulog ang kawawang reindeer patungo sa gubat. Naglakbay siyang mag-isa habang hinahanap ang mga kaibigan. Natakot siya dahil mag-isa lang siya sa isla pero nagkaroon ng pag-asa nang maalalang meron siyang Viv record ni Rayleigh. Habang nanguhuli siya ng pagkain ay pinalo siya ng isang lalaki. Tapos nagising siya nang malapit na siyang iluto ng mga ito na nagdidiwang dahil sa kanilang huli. Kalaunan ay dumating ang iba pang kalalakihan na hinahabol ng malalaking ibon. Nang umatake ang 2 ibon ay wala silang magawa. Samantala naputol na ang lubid ni Chopper kaya nahulog, ngunit nakapag-transform kaya nakaligtas. Samantala si Sanji naman ay tumatakbo dahil hinahabol siya ng napakaraming chicks. Bago pa ito mangyari ay pinakitang nagising si Sanji sa isang isla. Nang lumapit ang isang babae sa kanya at inalagaan siya nito pero pagkatapos ay umalis ang babae. Napakaganda ng lugar dahil puno ng mga bulaklak at ang payapa din ng mga hayop kaya napatanong kung nasa langit na ba siya. Nagdadalawang isip ang lalaki kung susundin ba niya ang Viv record o ang tibok ng kanyang puso. Ngunit pinili niyang hanapin muna ang babaeng nagligtas sa kanya. Nang makarating sa bahay na may pangalan nito. Samantala ang mga kababaihan ay nagmamasid sa cook. Ngunit pagkatok niya ay kinuha lang nito ang naiwang panyo pero hindi siya pinapasok. Hindi pa rin sumuko ang cook kaya nagtanong kung maaari niyang ipagluto ang dalaga.
Ngunit tinanong ng babae kung mahilig daw ba sa mga dress ang cook. Naisip naman ni Sunji na mukhang makaka-score na daw siya. Pinapasok ng babae ang tuwang-tuwang binata, at nakita niya ang napakagandang bahay nito. Ngunit sinugod siya nito na may dalang dress. Dahil nauntog ay nawala ang Gayuma kaya nakitang isa pala itong lalaki kaya naisip ng binata na isa itong bangungot at agad na tumakas. Pero sa labas ay nag-aabang pa ang mga ito. Tapos pinipilit siyang magsuot ng dress kaya napatakbo na lang ang cook dahil nasa isang isla pala siyang tinatawag na Maiden Island. Nagpatuloy ang habulan nila sa dalampasigan ngunit hindi siya magpapahuli ng buhay. Samantala sa barko ng Navy ay napakarami ng naging bato dahil naninilip sila sa Pirate Empress. Dumating na rin ang mga pagkain ngunit gusto nang makarating ni Luffy kay Ace. Sinusubukan ng Snake Princess na mapalapit sa ating bida kaya tinanong ang mga kaibigan nito. Pero nainis nang malamang may kaibigan siyang babae. Nakita ng isang bata si Robin sa gitna ng kawalan. At sinabing sila ay nasa Tequila Wolf Country sa East Blue. Dumaan sila sa mga malulupit na sundalo. Tapos palihim na pumasok sa isang bahay. Ngunit tila hindi siya welcome sa lugar dahil mahirap din ang kalagayan nila doon. Aalis sana si Robin ngunit nangako ang bata na siya ang mag-aalaga kay Robin. Giit naman ng matatanda na hanggang gumaling lang daw ang mga sugat ng dalaga. Binigyan siya ng bata ng makakain. Nalaman ni Robin na hindi pa nakakalabas sa bansang ito ang batang si Zoran kaya excited ito sa outside world. Ngunit biglang nagbel kaya kailangan na nilang magtrabaho dahil biktima pala sila ng forced labor. Patuloy ang pagtatrabaho at pagmamalupit kahit na napakalamig ng panahon. Pagbalik ni Zoran ay napakadumi nito. Kwento nitong gumagawa daw sila ng tulay na magdudugtong sa napakaraming isla at ang proyektong ito ay ilang siglo na daw mula nang magsimula. Pinakita ni Zoran ang mga drawing niya dahil ito na lang ang libangan niya sa lugar. Pero nakapagtatakang nakapag-drawing ito ng mga totoong nag-e-exist na isla. Kaya nagkwento si Robin ng mga adventure nila na labis na ikinatuwa ng bata. Subalit isang matanda ang nagsumbong sa mga bantay kapalit ng kalayaan nito. Sumugod ang mga ito at hinahanap si Robin hanggang sa makarating sila sa silid ni Zoran. Nagtago sa bubong si Robin, ngunit nagsimulang sakta ng mga ito ang mga trabahador. At pagsilip nito sa bintana ay wala na doon ang dalaga. Ngunit nakita ng mga ito ang drawing ni Zoran. Pinagtawanan nito ang bata at isa-isa itong sinira hanggat hindi sinasabi ni Zoran kung nasaan si Robin. Ngunit hindi nagsumbong ang bata kaya sinira ng officer ang lahat ng drawing nito. Saka sinabing tatorturin daw sila hanggang sa kumanta. Ngunit sa labas ay kinakalaban na ni Robin ang mga ito na isa-isa niyang pinatumba. Itinira niya ang isa para tawagin ito ang mga kasamahan. Ngunit bago umalis ang officer ay nagbanta ito sa kanila. Tapos nahulog pa ang engot na officer. Tinutukan ng mga ito ng baril si Robin. Saka sinabi ng officer na ang mga nagtatrabaho dito ay mga kriminal sa iba't ibang parte ng mundo. Nagpahuli si Robin upang malaman pa ang history tungkol sa lugar na ito at nalaman na 700 years na palang ginagawa ang tulay. Samantala sa Bowen Island napunta si Usopp. Nagsimula siyang maglakad pero wala talaga siyang makitang tao kaya na-stress. Muli siyang bumangon ngunit sa kakasigaw ay nahanap siya ng isang malaking insekto na nais siyang gawing hapunan tapos muntik pa siyang tamaan ng isang sibat na gumasga sa ilong ngunit napatay naman ito ang kalaban. Saka dumating ang isang lalaki na naka-costume pero isa rin pala itong lampa. Tapos nagpakilala ito si Heracles. Dito ay nakakita si Usopp ng kakaibang prutas. Kakainin niya na sana ito pero siya ang nais kainin ng isang halaman. Mabuti ay niligtas siya ni Heracles. Tapos nahulog ang mga bunga na nangangagat. At nagpapanik si Usopp sa mga carnivorous plants pero nakaupo lang si Heracles. Samantala nagseselo si Boa nang malaman na may mga kaibigang babae si Luffy. Sa labas naman ay nakakahalata na ang isang marine. Si Pirone naman ay napunta sa isang nakakatakot na lugar dahil ito ang sinabi niya kay Kuma pero naiinis siya dahil wala siyang tauhan. Umiiyak siya dahil mag-isa lang siya doon nang marinig ang pagyanig sa gubat. Kaya pinuntahan niya ito at nakitang si Zoro pala ang pinadala doon ni Kuma. Kaya pinabayaan niya itong mamatay sa kagubatan. Ngunit di siya nakatiis at dinala din ito sa palasyo para gamutin ang mga sugat. Nang magising si Zoro ay napasigaw ito kaya nagulat din si Pirona. Nang makita ni Zoro ang babae ay sinubukan itong lumaban pero gumamit lang si Pirona ng negative hollow. Nang magising si Zoro ay ginawa na siyang kamukha ni Kumashi para may kasama na daw ang dalaga. Ngunit nang nagagalit si Zoro ay ginamitan ulit ito ng mga negative hollow para sumuko. Pagkatapos nito ay nais nang umalis ng swordsman pero hindi mahanap ang pinto. Ayaw naman sabihin ni Pirona kung nasaan ang mga espada dahil ayaw niyang umalis ang lalaki. Kaya ginamit ni Pirona ang kakayahan at nagpalabas ng malaking multo para di makatakas si Zoro. Sa Lazy Bones Island naman ay nagsasagawa ng ritual ang isang kulto. Nang mamatay ang mga kandila at kumidlat ng malakas patungo sa gitna ng ritual. Natakot sila ngunit si Brook lang pala ang dumating pero inakala nilang ito ang demonyo na tinawag nila.
Dahil sa ingay ni Luffy ay kumatok ang mga naghihinalang marine. Sinabi ng spy na may narinig daw siyang boses ng lalaki. Ngunit paglabas ay ginaya ni Boa ang narinig ng spy para mapagtakpan si Luffy. Samantala nakikita ng bida na nauubos na ang Viv Record ni Ace. Samantala sa Impel Down ay nagsimula nang dumating ang lahat ng mga marine officer upang maghanda sa execution. Sa Holy Land of Marijoy naman ay naghihintay na ang 5 sa 7 Warlords of the Sea para tulungang bantayan ang execution ni Ace. Ngunit siguradong magiging magulo ang mga ito. Samantala si Ace ay dinalaw ng kanyang lolo Garp. Nagmakaawa si Ace na patayin siya nito. Giit ni Garp na hindi na nito mapipigilan ang pakikipagdigma ni Whitebeard kaya napaiyak na lang si Ace. Giit ni Garp na nais niyang maging marine ang magkapatid. Sa kakinwento nito kay Ace ang ginawa ni Luffy sa Enies Lobby. Sinabi din niya kay Ace na kinwento niya kay Luffy ang katauhan ng ama nito. Sinabi ni Ace na si Whitebeard na ang tinuturing niyang ama at hindi si Roger dahil wala siyang alaala nito. Sa malayo ay nakita nila Momonga ang pirate ship ng Buggy Pirates. Nang magpakita ang isang Sea King ay natakot ang Buggy Pirates. Nagtatanong ang mga ito kay Alvida kung ano ang gagawin. Dahil napilitan pala silang magtungo sa Impel Down upang iligtas si Buggy. Giit ni Alvida na kailangan na lang nila itong tanggapin dahil imposibleng makarating doon ang munti nilang barko. Ngunit ayaw pa rin sumuko ng mga tauhan ng mga pirata para sa kanilang captain. Kukunin daw ni Alvida ang barko nila kaya sumakay na lang daw sila sa bangka. Dahil naiisip ni Alvida na siguradong makakain lang sila ng Sea King kaya nais niyang iligtas ang barko. Dahil dito ay sumuko na lang ang Buggy Pirate sa Captain Buggy nila. Pinag-utos ni Momonga na buksan na ang Gate of Justice upang mabilis silang makarating sa Impel Down na isang high security prison kung saan pinapahirapan ang mga preso. Dito ay nagkainitan ng 2 preso kaya pumasok ang isang halimaw at kinuha ang 2. Tapos inilipat sila ng kulungan, kung saan sa likod ay naghihintay ang isang mabangis na halimaw. At mapapansin na napaka-brutal talaga ng lugar. Nang buksan ng Gate of Justice ay nakita na rin sa wakas nila Luffy ang Impel Down. Kaya sinabi ni Boa na magtago na ulit si Luffy sa damit niya. Nang lumabas ang Pirate Empress ay tuwang-tuwa ang mga marine. At nakatingin ang lahat ng mga ito hanggang sa pagpasok niya sa gate. Pagpasok ay narinig nila ang mga sigaw ng mga tino-torture na preso. Saka sinalubong sila nila Vice Warden Hannibal at Vice Jail Manager Domino. Sumama si Boa kay Domino upang magsagawa ng body search bago ito makapasok sa kulungan at madalaw si Ace. Isa pa sa problema ay napakarami ring surveillance nail sa lugar, kung saan pinagpiestahan pa ng mga bantay si Boa nang makita ito sa kamera. Kailangan din daw magsuot ng Sea Prism Stone handcuffs ni Boa upang masigurong hindi ito gagawa ng kalokohan. Ngunit biglang nagpag-cute si Boa at ginamit ang kapangyarihan kay Domino at tinamaan din pati ang kamera. Lumabas na si Luffy mula sa damit ng Empress. At sinabi ni Boa na kailangan ng kumilos mag-isa ni Luffy dahil magsasagawa ng body search sa kanya si Domino. Naintindihan naman ito ng bida kaya labis ang pasasalamat. At nagbabala naman si Boa na kapag nahuli siya dito ay hindi na siya makakalabas. Hinawakan naman ng bida ang kamay ng dalaga at nangangakong hindi siya magpapahuli. Dahil dito ay kinilig ng sobra ang Pirate Empress. Samantala si Hannibal ay nag-i-imagine kung siya ang magsasagawa ng body search sa katawan ni Boa. Ngunit tumawag ang mga tauhan dahil nasira ang kamera sa loob ng silid. Kaya kumatok siya at naging exciting na pumasok sa loob dahil isa rin siyang manyak. Ngunit pagpasok ay lumabas na ang 2 dahil tapos na ang kapkapan. Samantala ang bida ay dumaan sa itaas para hindi makita. Tapos naisip ni Domino na parang may nakalimutan siya. Pumasok sila sa isa pang gate nang muling magpakita si Luffy kay Boa at nagpasalamat. Pero kinilig ang dalaga dahil akala niya ay nagtapat ng nararamdaman si Luffy sa kanya. Si Luffy naman ay sinundan ng direksyon na itinuturo ng Viv Record ni Ace. Samantala isang Sea King ang pinaghihiwa ng mga Blue Gory. At dinala ang mga karne sa itaas dahil tauhan pala sila ng Navy. Nakasakay sa elevator sila Boa nang marinig ang sigaw ng mga presong tino-torture. Saka pinaliwanag na mas malalim ang palapag ay mas matitindi ang kaso ng mga bilanggo doon. Samantala isang preso ang nakatakas dahil sa kakayahan nito. At ito pala ay walang iba kundi si Buggy, na tinutukso pa ang mga kasama sa kulungan dahil nakatakas siya. Tumakbo si Buggy ngunit nagtago sa surveillance nail. Ngunit pagtakbo ay nasaktuhan siya nito, kaya naalarma ang mga bantay sa nakatakas na preso. Sinuntok ni Buggy ang kamera bago siya umalis. Ang mga kasama nitong naiwan ay nananalangin na sana ay mahuli si Buggy. Dumating ang mga Blue Gory para hulihin si Buggy the Clown. Samantala gamit ang Viv Record ni Ace ay nakarating si Luffy sa isang pinto. Nang marinig ang mga paparating kaya nagtago siya sa itaas. Kaya naman nakapasok siya sa malaking pinto. At nakita ang napakaraming pinto ng mga kulungan. Samantala hinahabol naman si Buggy ng mga Blue Gory. Ngunit nagawang makapagtago ng clown. Pero nang makita siya ng isang Blue Gory ay aksidente niyang napindot ang buton. Dahil dito ay nahulog ang napakaraming patibong kay Luffy. Tapos muntik pa siyang tamaan ng mga harpoon.
Dahil sa nangyari ay nakita na siya ng mga bantay ngunit tumalon ang bida kaya sila ang nahulog sa patibong. Tinanong ni Luffy ang mga preso kung nasaan si Ace. Sagot ng mga ito na nasa level 5 daw ang hinahanap niya kung nasaan ang mga nakakatakot na preso kaya imposibleng makarating doon. Saka nakikiusap din ng mga ito na ibigay sa kanila ang susi para makatakas sila. Napansin ni Luffy na hinahabol si Buggy ng mga nilalang. Nahuli nito ang clown at hinati sa gitna. Ngunit hindi namatay kaya magkasama silang tumakbo sa mga Blue Gory. Muling nabuo ang katawan ni Buggy. Ngunit nagulat ito nang makita doon ang Straw Hat. Kaya akala niya ay nahuli din ito pero sinabi ni Luffy na kusa siyang pumasok doon. Inakala ni Buggy na nais siyang iligtas ng bida. Sinabi naman ni Luffy na nangako siya kay Boa na iiwas siya sa gulo kaya sinisisi niya si Buggy. Dahil dito ay nag-away ang dalawa. Saka sila inatake ng isang Blue Gory. Kaya naman binilisan nila ang pagtakbo. Problemado na talaga si Buggy dahil ayaw niya na daw makaranas ng torture. Ngunit positive pa rin mag-isip si Luffy kaya ito daw ang kinaiinisan ni Buggy kina Luffy at Shanks. Dahil dito ay piniling lumaban ni Buggy kaya lumaban na rin si Luffy at napabagsak ang dalawa. Umilag si Luffy at sinipa ang dalawa pa nito. Si Buggy naman ay nangangambang mataga. Pero joke lang daw ito dahil hindi siya tinatablan. Saka nito ginamit ang kakayahan para dalhin sa itaas ang halimaw. Tapos pinaikot-ikot at binagsak sa sahig na una ang ulo. Saka muling nabuo ang katawan ng clown. Ngunit buhay pa pala ang Blue Gory kaya tumakbo na naman siya. Mabuti ay dumating si Luffy na sinuntok ito sa katawan. At ikinabigla ni Buggy kung gaano nakalakas ang bida. Nagtataka si Luffy sa mga ito. Sagot ni Buggy na ito ay mga Blue Gorilla ng dagat kaya tinatawag na Blue Gory. At nakita pa ng clown na natalo na ni Luffy ang lahat ng mga ito. Kaya nagmakaawa ang mga preso na tulungan silang makatakas. Nakarating ang report sa mga bantay na may isa pa daw takas na bilanggo. Nagulat si Buggy nang malaman na nais itakas ng bida si Ace. Giit ni Buggy na di tulad ni Luffy ay mabait daw si Ace. Saka naalala nung nagkakasiyahan sila sa barko at biglang nandoon na si Ace dahil naamoy daw ang mga pagkain nila. Dahil doon ay naging magkainuman daw sila kaya naman nalulungkot din daw si Buggy para kay Ace. Pero ayaw sumama ni Buggy sa level 5 dahil mapanganib daw doon. Ngunit nang makita ni Buggy ang nasa braso ng bida ay nagka-interes siya dito. Pero bigla naman silang binaril kaya napatakbo. Tapos sasabihin daw ni Buggy kung nasaan si Ace kapalit ng armlet. Lumipad si Buggy kaya kinuha ni Luffy ang mga paa nito. Dahil para makalipad si Buggy ay kailangang nasa lupa ang paa niya o kaya hawak ito ng taong nasa lupa. Iniisip ni Buggy na napakaswerte niya dahil matagal na daw niyang hinahanap ang armlet na ito. Dahil kung saan-saan na daw nagpunta sa Grand Line si Buggy para lang mahanap ang kayamanan ni Captain John pero hindi talaga nila makita. Tapos aksidente siyang nakapasok sa base ng Navy kaya nahuli siya. Ngunit siniswerte pa rin ng clown dahil makukuha niya na ang hinahanap niyang susi sa Captain John's treasure. Papunta daw sila sa level 2 pero nais ng bida sa level 5. Kaya pinaliwanag ng clown na dadaanan nila ang lahat ng palapag bago makarating sa level 5 kung nasaan ang mga notorious na kriminal. Giit ni Buggy na hanggang level 4 pa lang daw ang napuntahan niya. Dumating ang dalawang Blue Gory para tugisin sila. Pero hindi tumigil sa pagtakbo ang dalawa patungo sa pakay. Giit ng bida na mabait naman pala si Buggy, kaya aksidenteng nasabi ng clown na dahil ito sa armlet na siyang susi sa Captain John's treasure. Dahil nalaman na ng bida na mahalaga ang armlet ay papatayin niya na daw si Luffy, pero binibigay lang ito sa kanya ng ating bida. Kaya nagtataka si Buggy, sa isip ng bida ay mas mahalaga si Ace ngunit hindi matanggap ng clown na makukuha niya lang ito ng ganon kadali. Ngunit nagtiwala sa kanya si Luffy kaya napaiyak si Buggy sa ugali ng ating bida, tapos mabilis niya itong kinuha at nag-isip kung paano makakatakas pero bumangga ang engot sa pader. Naisip ng bida na kailangan nilang sirain ang pader, kaya umatake ito patungo sa kawawang clown at nabutas ang pader. Habang sakay ng elevator ay nag-aalala si Boa sa crush niyang si Luffy dahil kapag nahuli ito ay wala ng takas. Giit ni Hannibal na mag-enjoy lang daw si Boa sa mga sigaw ng mga tino-torture na preso. Ngunit nagalit sa kanya ang Pirate Empress dahil di makafocus sa pag-i-imagine niya kay Luffy pero na-enjoy pa ito ng Vice Warden. Sa kabila ng pader ay may mga bantay kaya binuhat niya si Buggy. Tapos muli nilang winasak ang isa pang pader at tumalon patungo sa ibaba, kung saan merong mga puno ngunit ang mga dahon nito ay tila mga patalim. Ang mga damo ang nagsisilbing mga spike para sa mga preso. Tapos meron pang mga nakakalaso na mga gagamba. Kaya naman kawawa ang mga preso na sinusubukang tumakas dahil namamatay sila sa napakasakit na pamamaraan. Ang tawag sa lugar ay Crimson Hell, ngunit nasa level 1 pa lang ito ng Impel Down. Ngunit hindi sila mahuhulog dahil sa kakayahan ni Buggy. Saka inutos ng clown na ihagis ni Luffy ang paa niya sa lupa para makalipad sila, kaya naging sisiw na lang sa kanila ang pagtawid sa Crimson Hell. Tapos nagtungo sila sa isang malaking butas dahil ito daw ay isang shortcut patungo sa level 2 pero napakadilim at mas nakakatakot
nakakatakot daw doon. Nang malaman nito ng bida ay tumalon siya kagad. Ngunit dahil wala na si Luffy ay naisip ni Buggy na tumakas. Pero may naghagis ng axe sa kanya na isang blue gory. Tapos nahulog ang kanyang katawan sa malaking butas kasama ang mga paa niya, kaya kahit anong pilit niyang tumakas ay siguradong hihigupin patungo sa kanyang paa ang kanyang ulo. Samantala sa level 2 ay nag-aabang ang napakaraming mababangis na halimaw. Napag-alamang dito pala nakakulong si Mr. 3 na natalo ni Luffy. Si Luffy naman ay patuloy sa pagpapahulog kasama ang katawan ni Buggy at ang ulo nito. Nahulog ang katawan ni Buggy sa sahig pagkatapos ay ang ulo nito. Ngunit hanggang nasa kanya ang armlet ay hindi siya nawawala ng pag-asa. Saka kinuha ni Luffy ang ulo niya para magpaturo ng direksyon kaya humahabol ang katawan nito. Nagpatuloy sila sa pagtakbo subalit nakarating sa isang dead end. Saka nag-iisip ang clown kung paano makakatakas kay Luffy. Narinig nilang may papunta sa kanilang halimaw. Pero nakitang isang maliit lang ito na hipo. Ngunit nang lumapit si Buggy ay nakain nito ang katawan niya kaya tumakbo sila mula sa cute na hipo. Pagliko nila ay bumangga ito sa pader pero nakarating kagad ito sa unahan nila. Tapos naisipan ni Buggy na hawakan ang ngalangalan nito kaya nasaktan at gumulong-gulong ito kaya nakatakas ang katawan ni Buggy at muli siyang nabuo. Natalo nila ang hipo pero nakita naman sila sa camera. Tapos hindi nagtagal ay nakarinig na naman sila ng kakaiba. Saka bigla nitong pinaghihiwa ang katawan ni Buggy dahil isa pala itong monster mantis. Namangha si Luffy sa galing ng halimaw, kaya nagpasikat pa ito sa kanila subalit aksidenteng bumaon ang sandata nito sa sahig. Kaya pinabayaan nila ito at napatanong si Luffy kung nakakatakot ba talaga ang mga halimaw dito. Subalit biglang hamangin ng malakas at nilipad ang monster mantis. Saka nakita nila ang nakakatakot na halimaw. Hinabol sila nito at sinabi ni Buggy na ang tawag dito ay isang basilisk. Patuloy ang paghabol nito sa kanila hanggang sa makarating sa masikip na lugar kaya hindi ito makapasok. Naghanda ang bida sa paglaban pero gustong tumakas ni Buggy. Ngunit natigilan siya nang gumamit ng Gear 3 ang bida. Samantala nakarating na ang balita sa mga bantay na si Straw Hat Luffy ang intruder. Ngunit biglang nabutas ang pader dahil sinuntok ni Luffy ang basilisk ng Gear 3. Samantala sila Boa ay nakasakay pa rin sa elevator patungo sa level 5. At pagbaba nila ay hinanap kung nasaan ang warden. Pinaliwanag ni Domino na 10 oras daw lagi sa CR ang warden dahil masama ang panunaw nito. Kaya naman 4 na oras lang itong nakakapagtrabaho araw-araw. Dagdag pa ni Domino na ang warden daw ay kumain ng venom fruit. Hinintay nila ang warden na lumabas sa CR. Saka nagpakilala itong si Warden Magellan. Ngunit kaya pala sumasakit lagi ang tiyan nito dahil paborito niyang kumain ng lason. At maging ang hininga nito ay lason kaya kailangan nilang magsuot ng gas mask. Ngunit tinawanan lang ni Magellan ang Vice Warden dahil nalanghap ang hininga niyang may kamandag. Nagalit si Boa dahil sa ginawang paghinga ng mabantot ng Warden sa harap niya pero na-inlove pa si Magellan. May tumawag sa Warden ngunit si Hannibal ang sumagot kaya binugahan siya ng lason. Kaya inutos ni Domino na kunin ang antidote. Dito ay nalaman nilang may intruder sa Impel Down. Natuwa naman si Hannibal dahil matatanggal na daw si Magellan at nabahala naman si Boa. Kaya naman ginamit niya ang kagandahan para maakit ang warden. Nagtataka ang mga bantay dahil pinabayaan sila ni Magellan kaya naisipan na lang nilang sabihin ang report sa Navy Headquarters. Samantala hindi nila makontak ang mga bantay sa level 2 dahil napinsala sila sa ginawa ni Luffy. Nag-cheer ang mga preso nang makitang natalo ni Luffy ang halimaw. Tapos nakiusap ang mga ito na kunin ang susi. At nakita ni Mr. 3 ang taong tumalo sa kanya. Samantala si Buggy naman ay nag-power tripping sa mga preso para ibigay niya ang susi. Gamit ang powers ay mabilis na binuksan ni Buggy ang mga kulungan. Tapos isa-isa rin nilang tinanggal ang mga handcuffs. Dahil dito ay naging mga tagasunod niya na ang mga ito. Saka naisip niyang kailangan niya ng kaguluhan upang makatakas. Ngunit kaagad siyang kinuha ni Luffy. Samantala ang mga preso ay natigilan dahil sa mga halimaw. Sinabi ni Buggy na hindi niya talaga alam ang daan patungo sa pakay ni Luffy. Dahil dito ay nagalit sa kanya ang bida tapos nakita nilang tumatakbo ang mga preso kaya tumakbo na rin sila. Tapos bumalik sa kanya-kanyang mga selda ang mga ito. At sinabing nakakatakot daw kasi ang monster boss sa level 2. Hindi na naniniwala si Luffy sa clown. Saka naman nagpakita si Mr. 3 na nag-aalok ng tulong. Kaya naalala ni Luffy na ito ang nakalaban niya sa Little Island pero tinapos niya ito sa pamamagitan ng pagtadyak sa mukha. Nakarating ang balita kay Sengoku na nakapasok si Luffy sa Impel Down kaya nagtaka ang lalaki dahil akala niya ay tinapos na ito ni Kuma. Ngunit kumpiyansa si Sengoku na ito na ang katapusan ni Luffy dahil wala pang nakakatakas dito maliban sa isang tao na si Shiki the Golden Lion. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.